Hello, hello mga guys, and welcome to Ma'am Shiton's Daily Habits. Hi guys, yan po, nagluluto po ako ng sinigang na bangus sa bayabas. So yan, nagpakulo lang ako ng tubig, then yung bayabas. Pinakuluan ko hanggang sa lumambot. Kinuha yung katas. And after that, salain po, kunin yung katas, and then, yun yung pinaka-broth, tsaka yung kuha ng bayabas, then lagyan ng sibuyas, tubig, yun, hanggang mag-boil, lagay po yung bangus, and lagay din ng, ayan, naglagay ako ng talong, at tsaka sili. Hindi kumpleto yung vegetable ko, kasi super mahal na ang gulay. Then, maglagay na tayo ng kangkong. So, yan ang aking sinigang na bangus sa bayabas. Marami yung ibang hindi nakain ito kasi yung daw kakaibang amoy, smell. Smell like hell, but tastes like heaven. So, yan guys. So, yan guys, luto na yung ating sinigang na bangus sa bayabas. So, look at that. Ang ganda-ganda ng color. Ayan. Ayaw na ayaw ng iba. Pero, sabi nga nila, smells like hell, tastes like heaven. Parang, so, eto guys yung nabalatan nating bayabas. So, nilagyan ko ng isang tablespoon na salt. So, lalamasin ko siya. So, yan guys. So, malinis naman yung kamay ko. So, kailangan talaga mas okay kung yan, lamasin sa asin. So, yan guys, papakuluin natin itong ating nilamas sa asin na bayabas. Kukunin natin yung katas. So, habang kulo natin, kinukuha natin yung broth ng guava o ng bayabas. So, itong ating beef na pinalambutan, lalagay na natin yung gabi. I put na the taro root crops. Yan. So, yung taro root crops, yan po yung ating nilagay. And then, isunod na rin natin yung string beans. Yan guys. So, cover hanggang sa mag-boil yung ating at lumambot yung gabi and yung string beans, yung taro and string beans until soft. Ayan, mag-soft na siya. So, maglalagay tayo ng sili. So, napakamahal ngayon ng sili, kaya ayan, 2 piraso. And then, maglalagay tayo ng patis. So, konti lang yung patis dahil yung ating guava kanina na nilamas natin sa asin. So, may salt na siya. And then, isunod natin yung broth ng guava. Ayan, yung sinalak ko to. So, ayan, hindi ko na po pinakita sa inyo para kasi hindi humaba yung ating video.
So, yan, sinala ko yung bayabas nating pinakuluan. At yun yung pinakakatas niya, yung broth. So, yan. Papakuluin natin lang. So, yan. Mayroon na siyang nalagay na rin yung sili. Malambot na rin yung sitaw. At saka yung gabi. So, next natin ilalagay ay yung kangkong. Ayan. So, lagay natin, guys. So, medyo ito lang yung affordable na gulay ngayon. So, yan. Di na rin natin kinumpleto yung ibang ingredients dahil super expensive ng gulay. Dahil sa nagdaang typhoon. So, yan. Kumukulo na. Open natin, guys. Yan. Titikman natin. Ito na yung ating sinigang na baka sa bayabas. Commonly, sa mga Tagalog yata ito, known ang sinigang na bayabas. Maraming may ayaw nito kasi yung daw smell, yung amoy nito. Para sa akin, smells like hell but tastes like heaven. Yan, yung kumakain ng kimchi, parang ganon. Yung kumakain ng durian, ganon din. So, ganon din tong sinigang na bayabas. Pero pag sa baka, ang sarap po. Grabe, ang sarap. Napaka-umami. So, yan lang, guys. Thank you for watching. At see you again sa susunod nating recipe. At sa lahat ng followers, thank you so much for keeping me in touch and for always being there to support me. Thank you and God bless us all. So, ang rules ng kitchen, ang rules ng mga chef, after na magluto, of course, siyempre kailangan maghugas ng ginamit sa kitchen o mag-dishwashing.